Paano papagitna sa dalawang kaibigan na nag-aaway? Or should you even do that? Is it going to be worth your time? Is it the right thing to do? Let's talk about those things in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. And nandito na naman. Naririnig o nakikita nyo o naririnig at nakikita ninyo ang nag-iisang Buzz Z. Ang daming Z. Sa ating isa na namang Ask Laika episode. So again, sa mga nagpapadala ng mga tanong, nagpapadala ng kanilang mga letters, maraming salamat sa inyo. At ipipila natin yan. And if you want your own letter din na mapadala dito, you can send it over sa bit.ly/asklikeapod. Pero ngayon, take it away, Madam Z. Okay, letter from Bella. Hi, Bella. Coach Laika, paano naman po pag ikaw lagi mediator sa friendship, like may friends ka na magkaawa yung isa, gusto madaliin yung pakikipag-usap. Guys, wala talaga siyang walang tuldok. Okay. Gusto madaliin yung pakikipag-usap. Tapos yung isa gusto patagalin muna kasi di ready makipag-usap. And ikaw lagi naiipit sa gitna because ikaw yung nagpaparating ng side nila sa isa't isa. Pero parang walang nangyayari. Hayaan na lang po ba pag ganun? Di ko alam kung anong episode yung... Parang wala naman tayong about mediating. Yun nga. Pero about siguro conflict. Friendship. Sa conflict. Ano ba? Sige, si Bella itawagin nating Bella Carpio. Kasi anak siya ni Bernardo. Na naipit din sa nag-uumpugang bato. Hindi ko naiintindihan yung reference. Kasi yun ay Philippine lit. Yaman din lamang na nag-refresh ako dyan dahil ako ay nag-let. Nag-lit pa dahil may let. But anyway, so Bella, hi. Bella means beautiful. Did you know that? Yun. So, good name. Anong nangyayari sa atin? Welcome to Trying Hard with Laika episode. We are also trying hard to record this episode. But anyway, una sa lahat, congratulations, may friends ka. Di ba? Gano'n naman talaga eh. Pero, at congratulations, hindi kang may kaaway. Oo, at congratulations, hindi ikaw ang isa sa kanila. No? Kaya lang, mahirap din sa totoo lang. Maipit sa gitna. Nang-gets ko naman, may mga pagkakataon sa buhay ko na ako yung nasa gitna. May mga pagkakataon din ako yung nasa kabilang side. Oo. So, siguro makaka-empathize naman ako sa kahit anong sitwasyon doon. And meron kasi ako talagang friends na yun talaga yung parang may ganyan na similar sentiment. Na parang, ako na lang ba na naman? Nag-aaway na naman kayo, ako na naman mag-aayos sa inyo. Pero I think ang pinaka-importanting tanong dyan, Z, is, ikaw ba talaga? Yon. Yun muna. Kasi, tatapi ko yung aking legs. No? Pero ibaba nga natin. Pero kasi meron akong friend na, tago na natin sa pangalang Angelica. Hindi po ako. Hindi niya to, hindi ako yun. Na nalalagay siya lagi sa ganyang sitwasyon. Pero nung huli kami nagkita, sabi niya sa akin, ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na sa ganong sitwasyon. Pero it took a long time for her to realize that din. Kasi I understand the need na parang, hindi, gusto ko happy tayo lahat. Parang sana ibalik natin doon sa dati na masaya lang tayo, happy lang tayo. Pero ang tanong kasi minsan is, ikaw ba talaga yung mag-aayos? And kailangan ba talaga siyang maayos? Minsan kasi hindi. And yun yung unang-unang kailangan mo muna i-eliminate dun sa equation na yun. Ano ba yung motive mo sa pag-aayos sa kanila? And this is a challenging answer ha. Kasi alam ko yung iba baka, kung isusupercut natin, i-post na naman natin to sa TikTok, may mga gagalit na naman sa akin. But you have to understand na hindi lahat ng nasisirang friendship dapat inaayos ng tao, ng isang tao. At hindi lahat ng nag-aayos ng friendship ay ginagawa yon dahil yun ang mabuting gawin. Minsan nagbo-border siya dun sa pagiging mo rin, selfish mo rin. Ako, cancel na naman ako. Hindi naman ako nakaka-cancel. Pero masasabihan na naman ako sa comment section. Sharing ng opinion. This is your podcast. So, yeah. Well, go. Bakit? Kasi minsan, yun nga, gusto mo lang maayos kasi gusto mo na maging katulad siya ng dati. Gusto mo may tatawa sa jokes mo. Gusto mo mag-hangout kayo tapos masaya lang lahat.
Pero, you have to ask yourself, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko sa sarili ko? Or gusto kong patunayan na ako yung klase ng tao na kaya kong ayusin lahat? Kasi kung ganun yung motibo mo, hindi rin siya pure. Hindi rin siya maayos. So, yun yung unang tanong doon. Ngayon, kung okay naman, like, yung motibo mo talaga is puro maayos, gusto mo lang talaga magkaayos sila kasi hindi siya healthy, or nakita mo naman yun, nahihinayang ka rin naman sa friendship. Totoo naman, pwede rin naman talaga yun. Ang next question would be, sa'yo yung opinion. Pero sa kanilang dalawa ba, ganun pa rin? Like, dun sa tao na ayaw pa makipag-usap, kasi kailangan niya pa ng time to sort things out or to heal, lalo na kung siya yung wrong party, or hindi ito ang first time. Kasi sabi niya lagi Oo. Di ba, lagi kang nalalagay sa sitwasyon na yan. Kung lagi kasi, ibig sabihin, may hindi nagbabago, or may repetition ng behavior. Kung nag-away sila, tapos merong isang may ginawang hindi maganda. Tapos kaya sila nag-aaway ng paulit-ulit kasi yung hindi niya ginagawa ay paulit-ulit na niyang ginagawa. Ang susunod na tanong dyan would be, healthy pa ba yun dun sa wrong party? Gusto niya pa ba maging friends dito? Knowing na may posibilidad na uulitin niya rin lang uli yung ginawa niya. Di ba? Masasaktan na naman siya. Ngayon, kung gano'n na yung sitwasyon, at alam mo na, or na-realize mo, nga no, lagi pala niyang, kunyari, nagjo-joke siya, laging below the belt, laging at the expense of this other person. Tapos yung isa, ayaw niya na, ayoko na makipag-usap, ayoko na kasi, tapos na, ubos na ako sa kanya, o kaya, hindi ko pa alam yung gagawin ko, basta ayoko lang siyang makaharap ngayon. You have to respect that decision. Yes. Kasi that person is going through something difficult, na, sometimes, and sakit to ng Pilipino, ewan ko. Hindi lang naman Pilipino, kahit sino naman, I guess. Oo. Yung bang, hindi sa akin, okay lang yun eh. Yung hindi, okay lang yun kasi gano'n naman talaga siya. Hayaan mo na, pagbigyan mo na, patawarin mo na, okay na yun. Mag-usap na kayo, sayang naman, ganyan-ganyan. Madali yung sabihin kung hindi ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun eh. Pero kung nasa point na again, paulit-ulit ng ganito yung nangyayari, hindi naman nagbabago, hindi nag-a-adjust yung isa, sorry lang kunyari, pero hindi naman magbabago. Or walang sorry at all. Hindi mo na trabaho na ipilit siya na ilapit doon. Kasi yun na yung nagiging ito na yung realidad ng sitwasyon. Ayaw niya pang makipag-usap, ayaw niyang lumapit, pinipilit mo siya. So isipin niyo yun. Imagine it as, kunyari, nasa lugar na itong friend mo na isa ay spiky. So may spikes siya. Parang siyang cactus. Tapos yung isa mong friend ay lobo. Diba? Tapos, tuwing lalapit mo siya, hinihila mo siya papalapit, parang nilalagay mo siya sa risk na pumutok siya. Kasi nilalapit mo siya dito sa friend mo na may spikes. Hindi pa siya ready harapin. Or na yung spikes nandun pa rin, hindi naman nagbabago, hindi nababawasan. Yun yung nangyayari. So yung tanong na, parang ayusin ko pa ba o hayaan ko na sila? Like you have to ask, not just yourself, but ask the person na ayaw pa makipag-usap. Bakit ayaw niya? Or gusto niya pa ba ng friendship? And then, next comes the harder question. Ano? Paano kung ayaw na? Anong willing ka ba to be friends with both of them but separately? Yun. So before tayo pumunta dun sa hard question, may na-mention kasi siya na pagod na siya na pumapagitna kasi siya yung nagpaparating ng sinasabi niya sa isa't isa. So minsan kasi feeling natin pinapasabi nung magkabilang panig yung side nila dun sa kabila. Pero ewan ko, siguro based na lang sa experience. Minsan Di naman kasi laging kaibigan, oo, kung kaibigan kanila pareho, kaibigan ka nung nagawa ng pagkakamali, minsan, ang tingin niya sa'yo, friend, hindi tagapag-ayos ng kung anong meron sila. Yeah. Tsaka hindi naman lahat ng, siguro hanggat hindi hinihingi rin directly. Uy, gawan mo naman ng paraan, gusto ko mag-apologize. Kung hindi ganun yung request, wag mo ipilit. Oo. Tsaka, Kasi kung nagrereklamo lang siya na parang, hindi pa rin ako nakausap kasi ayaw daw makipag-usap, hindi pa daw siya ready. Hindi ibig sabihin nun ay kinokompel ka niya na may gawin. Gaganyan ka lang, okay. Thank you for sharing. Oo, ganun ba? Okay. Pwede ka lang na nakikinig na friend. Doon naman sa kabilang side na, ay, ako nga, ito na yung ginawa ko ginawa ko na lahat. Tapos minsan, hindi naman ginagawa lahat. Walang ginagawa at all. Yung mag-rant-rant siya na parang kawawa na siya kasi dahil hindi siya pinagbibigyan. Napatawarin or maging okay sila. Kasi nga may mga ganung friends, sobrang sad. sobrang true. familiar Even ng at mga this phase in our lives na you would think na may mga kaibigan mo matanda na, so mature na, hindi pa rin. Meron pa rin walang dala. Kaya kung ganun na,
nasa sa'yo naman yun to acknowledge yung sitwasyon. Like, if you really see that there's a clear person at fault here, and that person is, again, not willing to change or hasn't changed in so long, yun talaga yung hard question dyan. Ang hard question dyan is, hanggang kailan ka? Hanggang kailan at hanggang saan yung kaya mong tiisin? Kasi it's usually sorry kung medyo fatalistic or medyo negative tong sasabihin ko pero Real I've talk lang. learned over the years, there are people who don't change. Who decide sa buhay nila na hindi sila magbabago. Kasi convenient yung buhay nila kasi lagi naman nga may mga mag-mediate, laging merong papagitna, laging patawarin mo na, pagbigyan mo na, Ganyan hayaan mo kasi na, siya. ganyan kasi ugali niya. May mga people talaga na kahit anong tanda na nila, hindi sila, if anything, they get worse over time. Kasi they get away with it. Nasa sayo na yung decision ngayon kung kaya mo rin maging friends with that person. Kung possibility naman, kung overly sensitive din naman yung isa. Kung kaya mo rin maging friends with that person. Kung kaya mo maging friends with them individually, as in, I like this person pa rin, natatawa ko sa jokes niya, okay lang ako. I like hanging out with this person, and then I'll hang out with this other person separately kasi ayaw na nilang magkasama. Or kung ipilit mo pa silang magsamang dalawa. Yun. Usually kasi yung mga ganyan, yung may mediator, package na kasi sila yung matagal. Like, gets ko na sayang minsan. Pero, minsan bilang mabuting kaibigan, ang best na gawin mo ay, Just to let go. oo, hayaan mo na lang. Yeah, and let them feel naman for once that there's something wrong. Kasi yun ang problema pag laging pinipilit na magkaayos, kunyari, kahit hindi naman naayos. At hindi nagbabago yung isa, tas laging ganun, tas laging inuulit. Ang nangyayari, ganyan, may cycle, may paulit-ulit na nangyayari. Lagi kang papagitna, lagi niyang kailangan mag-adjust, laging babalik lang naman, uulit lang din naman. So, walang growth, walang progress, nagsasaya kayo ng time. And sa'yo rin na laging pumapagitna, hindi namin alam kung same group of friends or same group of people yung lagi mo minibidit. Pero sa'yo din, yung growth mo as a person, lagi na lang bang ikaw yung friend na, wait lang, hindi okay, kailangan ayusin ko. Yung kumbaga may savior complex na savior mentality na wala, kailangan lahat maayos ko kasi eto ako. Ito yung kung Pwede sino rin hindi ako. ganun Tsaka pwede rin masaya lang. Diba? Kasi sa akin, may mga friendships din naman na masaya lang. Hindi naman kailangan ng drama, hindi kailangan ng sakitan, hindi kailangan ng ganun. Hindi porket yun yung nakasanayan, yun yung tama. Like, lagi natin kailangan i-emphasize yun. Ulitin ko yan hindi ibig sabihin ng komportable ka, tama yun. Hindi ibig sabihin ng normal yun, tama yun. Parang nasabi ko na rin to sa tweet before Hindi ibig sabihin na yun yung nakasanayan, nakagawian, comfortable, normal. Ganyan naman talaga. Tama yun. Pag may isa nang nakarecognize na hindi yun tama, pwede mo siyang bitawan. Kasi, titinan ko yung vertical na video. Hindi enough na reason ang nostalgia tsaka I miss the good old days for you to subject yourself sa negative situation ng paulit-ulit. For you to stay in a friendship, in a relationship, in anything. The good old days, na minsan hindi naman accurate yung pagkakaalala natin kasi tayo we look at it through rose-colored glasses, kumbaga parang meron kang iba yung version mo ng mga pangyayari. Hindi siya enough na reason for you to suffer through terrible days. Hindi siya enough. Hindi siya magandang trade-off. Lalo na kung talagang sobrang lala ng sitwasyon. So, yun. Be ready to try. And if it's not working, if hindi siya yung kailangan, be ready rin to try something different. And before tayo bumalik dun sa harder question na sinasabi mo kanina, break muna. Okay. Sige. So, siya yung bumibili ng planner, taon-taon kasi New Year, New You. Oo. Pero hindi niya naman sinusulatan. Pala yun. Kasi daw pangit yung sulat niya, sayang yung papel. Tapos minsan, January, okay pa, sinusulatan niya, ginagamit niya. February, okay pa. Tapos susunod niyang bubuksan, September na. Ganun ka rin ba?
Ako rin kasi, kaya nga gumawa ko ng sarili kong planner. Ito ang planner na para sa mga try-hard, kagaya ko. At dahil hindi nakakahiya maging trying hard, mas nakakahiya to not try at all, nilagay na natin sa cover mismo. This planner is undated, kaya pwede mo simulan gamitin kahit kailan. At kung makakalimutan gamitin pwede mong gamitin ulit. Walang masasayang na papel. But I should warn you, this planner is not for everyone. Parang yung podcast natin. Others may look at it and say it's too much or it's too messy. Pero I made these choices para hindi kayo mahiyang gamitin. This is the kind of planner you can use and abuse. Aside from the monthly spread, weekly spread, at yung task list, meron din siyang mga activity sheets that you can use sa inyong journey sa personal development. At kung ready ka na bumili para sa'yo o para panregalo, you can go to bit.ly/tryinghard planner. And for the first 100 orders hanggang November 30, I will also include a dedication. Kung gusto nyo lang naman. You just let us know dun sa notes kung kaninong pangalan ang isusulat. Now, I always tell you to dream big, work hard, and start now. This planner right here is actually one of my big dreams, so thank you all for making it come true. Alright, welcome back to the Trying Hard with Laika podcast. And yes, yun nga yung harder question. Pero na-touch ko rin naman kanina, pero yeah, you have to ask yourself talaga if you're still willing to fight for it that way, if you're still willing to stay in that situation. Mahirap yung tanong na yun, Mahirap yung tanong na yun. Lahat ng tanong mo, ang hirap. Hindi ko na naisip mahirap din naman yung tanong nila Gantihan lang to. Gantihan lang to. Ako kasi, kung ako yung sasagot ng tanong niya, hayaan mo na, ganun. Pero yun nga yung mga questions. Depende sa sitwasyon. Tsaka depende rin sa tao. Sa mga pangailangan ng tao. Kasi may madaling sabihin may mga tao talaga na, ayoko na, goodbye. Tapos yung, goodbye. Wala na, goodbye na talaga sa kanila yung, goodbye, ganun. Pero may mga tao rin na yung tied by duty, kunyari, ito bigyan natin ng example. Kunyari, magkaka-church kayo. Mm-hmm. Nasa isang ministry kayo. Nasa isang lugar kayo, every Sunday, Saturday, magkakasama kayo. Mahirap. Mm-hmm. Mahirap to say na goodbye. Ano yun, pag nagkakasalubong kayo pag linggo, pag Sabado, hindi kayo kunyari wala siya, kunyari wala siya. Kung magkakaklase kayo, di ba? Kasi parang ganun yung setting medyo bagets pa si the girl. So kung medyo bata-bata pa kayo, nasa eskwelahan kayo, kunyari hindi mo siya nakikita, pwede ba yun? Mahirap yun Like, I understand may certain pulse yung mga ganun. But you have to understand din, at a certain point in life, lalo na when it comes to friendships, may mga friendships talaga na for a season lang. Tapos may mga friendships talaga, may mga friends din, na yung ma-outgrow mo sila. Oo. So, yun yung posibilidad. Isipin, habang na-enjoy mo pa yung friendship sa ngayon. Yeah. Pero, posible yun. Oo. At nangyayari talaga yun. Oo. Pero it's just funny kasi sometimes if you look back may mga friends, for example may mga friends ako na friends ko na since then, may mga friends ako na may return of the comeback, so friends ko, tas nagkahiwalay kami, may falling out, tas friends na kami uli. May mga friends din na hindi ko naman friend noon, acquaintance lang, tas ngayon kami super friends, ganun. May mga friends ka na bago lang pero malalim na yung friendship nyo. Friends na casual lang, matagal na kayo magkakakilala pero walang lalim yung friendship ninyo, alam mo yun, bibiruan lang kayo, masaya lang kayong tumambay pero walang depth yung conversation, okay lang din yun. I think it starts to get difficult or you start to get frustrated and disappointed when you have a certain definition of friendship na hindi na mi-meet or hindi na ma-match. Mm-mm. So for example, ang definition of friendship, dapat lahat kayo happy-happy, lahat kayo light-light lang, fun-fun lang. Dapat kompleto kayo lagi. Oo. Mga ganun. Yung dalawa, hindi na magkasundo. Diba? Escape mo nga sila kasi kunyari, difficult na sa house. Gusto mo, fun lang yung friends mo. Tapos ito, may problema na naman. Diba? Yun yung magiging problema doon. Magkakaroon ng disappointment, magkakaroon ng expectations. Pero kung wala kang expectations, pwede namang in the moment ka lang. Like, kung ano yung kayang i-offer ng tao na bilang friend, yun na yun. Tapos happy ka lang. Maganda yung sinabi mo kanina, yung kailangan, yung kung okay ba sa kanyang in-reach pa yung friendship niya dun sa dalawang tao. Yeah. Kasi ang next question na siguro, yung kung after nung paano kung hindi sila maging okay? Mm-mm. Yung, like, paano ako magiging mabuting kaibigan sa kanilang dalawa na? Yeah. Or, minsan kasi talagang mapupush ka na mamili ng side na sana naman hindi ka dumating doon. Sana hindi. Pero, yun na yung mga possible na mangyari. So, yung pag-mediate mo dyan sa dalawang magkaibigan, siguro kung hindi naman ganun kalala or kahit malala na, kung sila naman talaga yung may decision kung magiging okay, hayaan mo na lang. Tapos mag-focus ka na lang. Kung mataas yung threshold mo sa kaya mong i-handle na
difficult na situation, go lang, sige, kayanin mo siya. Pero kung natatoxican ka na, pwede namang hindi ganun. At lalo na kung, again, I'm not saying kasi hindi naman natin alam kung exactly kung ano yung sitwasyon, no? Pero kung merong someone clearly in the wrong, someone who's clearly hurtful, abusive, or anything like that, someone who's telling lies, ganun. Kung nakikita mo na may ganun, I'm setting you free in saying that you don't need to keep being friends with that person. Kasi, which is sad. Nakita ko rin in my life, like if you keep trying to parang stand in the middle, trying to mediate, trying to be the bridge, tapos nakikita mo may mali talagang ginagawa yung isa, tapos you let them stick around in your life, guess what? When that other person na lagi niyang binubuli, lagi niyang inaaway, lagi niyang ininsulto, decides to stay out of their life, sinong next na target? Yun sasabihin ko, alam mo, next ka na. Yeah. Nakakalungkot pero yun ang totoo. Nakita ko, recently lang. Oo. Parang, I think parang naman tayo iniisip. oo, diba? Yung parang, ayaw niya na maging target. O sinong susunod niyang ichichika sa friends niya? Sinong susunod niyang... Uy, tumuro lang siya sa akin. Kunyari lang, hindi kami. Hindi Okay ako na kami, yun, obviously. Pero sino yung susunod niyang gagawing joke? Sino yung gagawin niyang katawa-tawa? Ikaw. Ikaw na. Kasi ikaw na rin nasa buhay niya eh. Kalungkot, So, no? Yun. Pero sana hindi naman ganun. Sana away bata lang. At sana rin posible na rin na At kung hindi bigyan ka... mo lang yung space. Kasi minsan, sabi niya, kailangan nahihilan daw ng time yung isa eh. So kung may masasan siya, okay na siya makipag-usap, hindi maging okay kayo, bakit naman hindi? At kung hindi ka bata, adult ka na, sana ano naman siya, parang tampuhan lang. Oo. Pero wag na dumating sa time na minsan kasi kung sino yung pumapagit na, siya pa yung mas may galit kasi siya yung mas may kinikilingan eh. Oo. Naging ganun kasi ako nung high school, yung may papagitnaan ka. Oo, tapos ikaw na yung gigil. Oo, magkakampi na sila. So okay na sila. Parang, Oo, totoo rin yun. Lalo na sa mga jowa. Uy, mag-send naman pala kayo ng problems about jowa. Minsan, puro friendship Pwede din tayo magpayo tungkol sa jowa. kailangan daw kasi magka-episode ka muna about relationships. Oo. Parang itetest nila na, okay ba si coach? Credible ba siya? Hindi kasi to yun sa mag-jowa eh. Ako bilang friend yung isusumbong yung jowa, tapos mamaya bati na sila, tapos ikaw galit ka pa sa jowa niya. Hindi ka maka-move on sa ginawa. Pero sila okay na. Oo. Like, parang ganun din yun sa friendship minsan. So yun, ingat-ingat lang din sa pag-mediate. Tandaan, ikaw ay tao lamang, no? At kung kahit si Jesus, ang mga disipulo yung nagtalo-talo at nag-away-away, ikaw pa kaya? Diba? Hindi mo sila kayang, hindi mo sila makakontrol. The best you could do would be just be there for them and be someone who could give them what they need, not necessarily what they want. At ikaw rin. Ikaw din. Ingat. Ayan. So, yun. Salamat sa pakikinig. Okay ba yung sagot natin? Sorry, masyado bang, baka hugot-hugot lang tayo, no? Sa mga personal na sinabi lang panggalingan natin yung, pag, eto yung mga questions. Maganda yung mga questions na sinabi mo. Tapos, kung, eto yung mga possibility ng nangyayari, gano'n naman lagi, eto yung past, present, future. Possible lang hindi ko sasabi ng mangyayari. Huwag kayong masyadong, depende kasi sa intensity. Excited. Pero, excited kami so pinapangunahan namin kayo. Like, worst case scenario, may mga possibilities na gano'n kasi we've seen that happen. But yeah, hopefully, hindi mangyari sa inyo. And hopefully, yung negative experiences namin, negative experiences ko, diba, na-share ko na sa inyo so you can learn from it without having to go through it. Huwag nyo huntingin, guys. Huwag nyo ko i-DM sa Instagram. Huwag na lang bibigay na ako Hindi po kami magbibigay ng clue. Lagi ko sinasabi, those who should know. Those who shouldn't. Yun ang aking creed sa buhay. Those who matter, no. Those who need to know, no. Anyone and everyone else, they shouldn't know it, so don't tell them. Kasama kayo na, unfortunately. Ano na lang, sa lessons na lang. Yung lessons na lang. Kung gusto nyo ng blind item, hindi sila. Yun yung nakakaano dun talaga sa mga tao minsan. Mas gigil sila to know the details, the names. Sorry na. Versus, kesa dun sa lesson. When in fact, pwede namang nameless yun, faceless yun, pero yung lesson nakuha mo. Kaya nga may mga parables, di ba? May mga illustrations, yung mga chicken soup for the soul. Pwede namang ganun ang buhay. Treat this as that, ha? Hindi kami nagsasalita para hanapin nyo kung sino itong mga tao na to sa buhay namin, past, present, and future. Nagsasalita kami dito para kunin nyo yung lessons para mapakinabangan.
Wala, tryhards. Kinamin na. Kasama pala ako dun. Oh, lagot ka sa akin. Bumubulong ka ba dyan? Mamaya i-zoom in nila yung bibig mo. May pa-initial ka pala dyan, ha? Hindi. Nasa request ko sila sa Instagram. Yeah. But no, don't ask. Kung yan ay lagay si Madam Z sa ganung sitwasyon. Kasi Pwede niyong bibigay siya. Hindi, pwede niyong Bibigay siya. i-ask, pero hindi ko sasabihin. Yeah. Ganun naman ka. Important ang trust. Chew the meat, throw the bones. Yan muna for now. As I always say sa podcast na ito, Dream Big, Work Hard, Start Now. Kahit sa friendships, minsan, di ba, it pays to be trying hard. Pero part of trying hard is also knowing when to let go. I'll talk to you next time. Bye! Bye!